Magandang umaga po. Yung po House Resolution para sa pagbubuo po ng TRICOM na isalang na po ito sa Kamara. So, inaantay na lang po natin yung pagkakaroon ng approval in plenary, no? Para magsama-sama po yung tatlong komite. House Committees on Public Accounts, Good Government, at Public Works. No? Para siyasatin po lahat ng mga maanomalyang infrastruktura at particularly flood control projects sa bansa. No? So, bahagi po yan dito po sa commitment ng Kamara na makatugon po doon sa panawagan ng ating pong Pangulo na talaga naman pong tiyakin na ang bawat piso na ginugugol sa infrastruktura ay nagagamit po ng tama at yung pong lahat ng mga sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan, particular sa mga flood control projects, ay mapapanagot po nating lahat. Kung ang iimbestigahan ninyo ay mga projects, hindi particularly yung kontrakto na gumawa nito. Kung ano lang ang mapulot dun sa project, kung may anomalya ito, saka lang mapupuntang attention dun sa contractor. Tama po. Ang trigger nung po mga inquiries, no, yung pong firstly, yung pong showing ng mga anomalous contracts. I think ganun din naman po yung methodology na ginagawa po na executive at the moment. So, nakabatay po siya doon sa mga public reports po doon sa websites. At I think ganun din po yung magiging method ng Kamara. Pagka ho merong report, pagka meron po ocular inspection, pagka po merong whistleblower na nagbanggit na meron pong anomalous projects, talagang sisiyasatin po ng buo yung proyektong ito. Ibig sabihin, doon po magsisimula ho yung proseso ng pagkalkal sino po rito yung kontratista, sino po rito yung po mga involved na mga regional directors, district engineers, or national level agencies na nagpatupad po ng proyekto pong ito. Ikaw, I remember, bago ka naging chairman ng Committee on Public Accounts, which is just recently, ikaw ay convener ng InfraWatch, isang think tank na may malalim na pag-aaral sa mga infrastructure program sa ating bansa. Give us some more. Kailan nagsimulang lumaki, nag-spike ang pondo sa flood control project at kailan naging ang kinakailangan na mag-endorso ay senador o kongresista? Hindi, kailangan ko tayo maglinaw. Actually, as early po as ito pong panahon po ni Secretary Babe Singson sa Public Works, meron naman ho talaga mga flood control projects na. Pero, ang binabanggit niya in the most recent interview, hindi po ganito kalalaki, no? So, I think nagsimula po yan, kahit panahon po niya Pangulong Duterte, meron na po tayong mga reports na meron po talaga mga massive flood control projects na nagtuloy-tuloy hanggang sa panahon pong ito. Pero kailangan po natin maglinaw. Kailangan ba yung mga flood control projects o hindi? Tingin ko, sa panahon po ng pagbabago ng klima, sa panahon po na malalakas na po talaga yung mga tag-ulan, no, sa atin pong bansa, mahalaga magkaroon po ng mga flood intervention, flood management projects, facilities na ginagawa po ang ating pamahalaan, no, para sa mga komunidad po natin. Pero, ibang bagay ho kapag manipis yung semento, manipis yung bakal, or at worst, katulad na binabanggit po ni Senator Lacson, meron po mga pinopondohang mga proyekto, pero hindi po itinatayo. Ano exactly yung mga forms ng flood control projects? Meron mga dikes, RIPRA, palimbawa sa Norte Province, so Halo-halo naman ho yan. So yung pagkakaroon po ng mga dike, so nakikita ho natin yan sa mga ilog po natin, particular yung mga malalaking ilog, no? Pero nakikita rin ho natin yan sa mga creek, no? At I think yan po yung mga pinuntahan po ng Pangulo nitong nagdaang mga araw kung saan, at yan po yung nakita ng mga kasamahan natin sa media nitong nagdaan, yung mga itsura ng hindi natatapos na mga flood control projects, or kung mga natapos man po itong mga flood control projects, mabilis po itong nawawasak, no, bilang mga structures. No? So, yan po yung isa. Siyempre, bahagi din po dyan yung pong pagdedredge ng atin pong ilog. No? So, isa po yan doon sa actually pinagbawal na ng gobyerno dahil po sa severe allegations of corruption. No? So, ilan lang po yan. Pero, siyempre, again, wala tayong debate na mahalaga po yung flood control,
ang lagi pong tanong, tama ba po yung pagkakagamit nito pong mga pondo pong ito? Congressman, yung flood control, ang pangunahing problema dyan ay tubig. And yet, bakit nasa public works ang bagay na ito? May ahensya ang gobyernong eksperto sa tubig. Ang tawag doon, National Irrigation Administration. Kaya kapag ang gumawa, ilang mga eksperto nagsabi, pag public works ang nagdisenyo ng flood control project, ang treatment sa tubig ay salot. Kaya hanggat maaari, itapon pa agad. Pero kung sa DA yan, yung tubig na ibabaha, iniimbak para pagdating ng summer, yun ang tubig ng sakahan. Well, sa isang bahagi, tama po yung ganung pagtingin. No? Pero yung pong National Irrigation Administration po kasi talaga, ang focus nila, yung pagka-create po ng high dams eh. Yung po talaga yung kanilang pinaka-expertise. Sa totoo lang, I think meron pong mga convergence projects supposedly with DPWH and NIA. Ibig sabihin parang joint projects sila in particular areas na meron pong ilog, tapos meron pong mabilis na pagragasan ng tubig para pag-aralan kung paano papabagalin yung pong pagbagsak ng tubig mula sa taas pababa. No? Pero I think ito po yung ilan sa mga proposals na hindi ho nagtuloy nito pong nagdaang panahon. Pero tama po kayo. Sa totoo lang kung ano yung pwedeng paghatian ng DPWH at ng NIA kasi even si Secretary Babe Singson, ang kanyang paliwanag, dahil integrated dapat yung approach, bukod doon po sa mga flood control projects katulad ng mga dike, isa doon sa very important na intervention, yung pagkakaroon daw po ng high dams sa mga kabundukan para pabagalin po yung pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa mga ilog at mga dagat. Yung po bang donasyon ng mga kontraktor kasama rin sa iimbestigahan ninyo? Donasyon. Apo. Siyempre, malaking usapin po rin. I think as soon as we reach that point, pwede rin naman pong siya sa atin yung pong mga donasyon sa mga politiko. No? Although, I think may mga naging paglilinaw na po dito na magkaiba daw po yung personalidad ng may-ari at ng kumpanya. Although may nagsasabi rin po ng mga abogado na kung essentially indispensable po yung personalidad ng may-ari at ng kumpanya, para pwede ho dapat tratuhin ito na nag-iisang personahe. So, pwede ho nating pag-aralan yan. Pero, again, I don't want to talk about like yung Senate involvement po dito kasi syempre we would want to be able to respect parliamentary courtesy as well. Pero paano nyo i-handle yung elephant in the room, which is yung posibleng role ng lawmakers themselves dun sa corruption sa flood control project? Well, it's something that we recognize. We recognize that there are allegations that lawmakers might be involved, senators and congressmen might be involved in, not just in flood control, but in almost every infrastructure project. Pero, again, we will be strict with the methodology. Pagka po may natisod na mga anomalous transactions at in the course of inquiry ay may mapangalanan po na mambabatas, senador man yan o kongresista, ibibigay ho natin yung karapatang sumagot sa mga kinatawan po na ito. Pero syempre, as soon as they are able to reply, and I think this is the preference of Majority Leader Sandro Marcos, dapat ipasa na po ito sa isang independent third-party probe. No? Kung if this will be the executive-led probe, then to that probe po namin yun po ipapasa. Para lang ho maging malinaw na wala ho tayong dapat pagtakpan within Congress or within the entirety po of lawmakers. Kung sa Senate, ang tawag sa committee ninyo, ang counterpart is Blue Ribbon Committee, the description. Yung mga senador gusto rin mag-imbestiga. Pero ang target nila, congressmen. Hindi ba darating sa puntong Blue versus Blue Ribbon Committee? I don't want to preempt how the Senate will handle it, no? Pero again, I think we've been very consistent on how we would want to undertake the inquiry. We had already undertaken 2 briefings, no? And I don't think we had provided any indication that we will in fact be partial to any party. So, we will do it on a step-by-step, no? So, ibig sabihin, may mga reports din po na pumapasok sa amin in the course of all of
in the course of the briefings, no? So, titingnan ho natin. So, pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin ho talaga masabi na meron ho tayong pinagtatakpan at meron po tayong kinikilingan po rito. Yung binanggit ni Presidente, 15 companies engaged in flood control. Meron pa bang iba na maliliit na involved yan? I think, to be very clear, syempre binanggit po ng Pangulo yung 15 contractors dahil sila naman po talaga yung pinakamalalaking nakakuha, no? Ng pinakamalalaking mga kontrata. I'd like to be clear, doon po sa DPWH briefing po namin nung nakaraang araw, lininaw po doon na sinisiyasat po sila hindi dahil malaki sila. Ibig sabihin, yung reason for size, reason for scale, hindi yan dapat kapintasan ng isang kumpanya. Ang kapintasan po dito, pagka meron kang proyekto, malaki ka man o maliit, pinera mo yung pong proyekto. Di ba? At mas malaki yung responsibilidad pag malaki kang kumpanya ng kontrata sa gobyerno, pinera mo, sinabstandard mo po yung proyekto. And I think that is what is happening today. Kaya nung ang daming inikot ni Pangulong Marcos in the last couple of days, no, nagpunta siyang Iloilo, nagpunta siyang Bulacan, referring to a single contractor, I think yung St. Timothy po, na talagang he's asking that contractor to actually explain to him bakit ho ito nangyari. No? So, hopefully we will be able to do a follow-up hearing as soon as the TRICOM commences po in the next couple of weeks. Next couple of weeks pa? Process of organization pa kaya ng Opo, TRICOM? actually, ang naka-organize pa lang po talaga na komite, yung unang nag-hearing, unang nag-hearing, unang nag-briefing sa buong Kongreso, yung Public Accounts Committee pa lang po So, yung Public Works, hindi pa ho yan nakapag-organize. Yung pong Good Government, I think next week, yung dalawa pong komite, hopefully makapag-organize na. Yun po yung first requirement. Second requirement, it needs to be approved in plenary. Ito pong joint inquiry po ng tatlong mga komite. So, TRICOM. Opo. Inumang SOSE kasama sa inyong ihingin ang kopya sa COMELEC? Ano to, yung Statement of campaign expenditure? contributions and the expenditures. Well, pagka ho, sinilip po natin yung pong mga kontrata na po, pwedeng umabot din po doon, yung statement of campaign contributions and expenses. Mayroon po ba kayong sa mga briefing na ginawa, may rason ba kung bakit ang Sorsogon at ang Bulacan ay outstanding ang laki ng flood control projects maliban sa may mga senador na galing sa lugar na yon na dati rin kongresista na sila din yung unang umaatake sa mga tinawag nilang contractors? I don't want to get into a fight with the Senate. No? Pero, syempre, again, kaya nga ho, the method is not to focus on personalities, whether they're legislators, whether they're contractors. The method is to focus on what the project had been. No? Ibig sabihin, kung completed yung project, maganda yan, it stood the test of like a year or 2 years, papalakpakan ka namin. Di ba? Pero kung halimbawa, kakatayo lang, biglang may malakas na bagyo, nasira, okay lang mo ayusin yun. Di ba? Kung hindi mo yan maayos, baka dapat ma-blacklist ka na. No? And more importantly, sinabi ho ng Pangulo gusto niya mag-blacklist. No? Pero alam po ninyo yung blacklisting, hindi yan parang capital punishment At yun po yung problema actually sa blacklisting po ng contractors. Parang pwede ka ma-blacklist for a year. Pwede ka ma-blacklist for 2 years pagka medyo magulo ka. Pero pwede yung matapos yung blacklist at pwede kang sumali ulit. Yun yung una. Pangalawa, pwede ka magtayo ulit ng bagong kumpanya. Ibig sabihin, magsisimula ka lang from the beginning. Kung dati pwede ka magkontrata ng 1 billion, balik ka ulit sa baka 10 million na lang ulit yung kontrata mo. No? Pero ibig sabihin, you are talking about the same personalities, you're talking about the same equipment that they will be using in doing all of these projects. Actually, hindi pa yun napag-usapan ng Pangulo, pero I think that would be the next step forward for the reforms in the sector po nito pong pagtatuyo po ng infrastruktura. Hindi ko kaya na masyadong napakalaki ng iimbestigahan. Kasi kung darating pa sa ownership. Kasi alam naman natin
out of more than 2,000 registered na sa PhilGEPS na contractors na accredited ng gobyerno hanggang doon sa 4A, AAA, yun naman ay ilan lang talagang gumagawa eh. Yung iba naman, taga-bid lang at pag nanalo, binibenta naman nila. Yung kanilang napanalo ng bid at iba rin ang gagawa. Paano po makokontrol ito? Kasi maski blacklist yan, maski blacklist ang kalahati, the same contractor silang magagawa ng mga projects. Alam po ninyo, siyempre, very important po talaga yung pagiging matapat, no? Ng lahat po ng sumasali, ng taong gobyerno, saka mga private sector po dito sa ganito po mga kontrata. At saka siyempre, yung regulators, katulad po ng mga kinatawan, dapat ho, alam ho nila yung tama sa mali. Hindi ba? So, for example, yung po mga tao sa DPWH or kung ano pang mga infrastructure agencies po ito, alam naman ho nila kung ano yung kung sino ho yung mga personalidad na ito. Baka dapat at the level pa lang ho ng back, nare-red flag na ho agad. Nare-raise na po yan as a question. Kasi ang totoo naman, pagka ho wala naman nagtatanong, wala hong nagsasalita, talagang tuloy lang ho yung ligaya sa ganito pong mga sitwasyon. Lalo na yung mga projects na pare-pareho yung amount na 145 million. Tapos iba't ibang lugar. Copy-pasted. Yung pong DPWH nagpaliwanag dyan, no, nung pangalawang briefing po namin noong nakarang araw, ang paliwanag po nila, yung pong ganung mga costing po kasi parang based yan on detailed unit price analysis. No? So, kung yung project cost, ibig sabihin, pwede daw talaga mangyari na sa barangay A, barangay B, for the same project type and like yung specifications, pwede magkapareho yon. Although, sinasabi din po ng mga engineers, detailed, yung mga design engineers, ang totoo lang ho, sa dulot-dulo, pwede magkapareho sa project cost. Pero pag contract cost na yung pinag-usapan natin, hindi na ho pwede daw magpareho yun. Pag daw nagpareho yun, kasi ang totoo naman, kahit same project type, same project specification, hindi naman pareho yung lupa dun sa barangay A tsaka sa barangay B. Hindi ba? So, kumbaga, pwede natin palusutin yung general description nila ng sige, dahil ganyan yung standard. Standard calculations and formula for these types of projects. No? Pero, hindi pwedeng mangyari daw na sa dulo ng usapan, isa pa rin yung presyo nito pong dalawang mga proyekto pong ito. Halimbawa, yung minimum wage dito sa NCR, mataas. Pero sa Mindanao, halos kalahati lang yata ang... Di ba? So how can it be the same? Oh. So yun po yung I think it's a good comparison. Yun nga, yung barangay A pwedeng malambot yung lupa, yung barangay B pwedeng matigas yung lupa. Sabi ng mga engineers na nakakausap namin, pwede yan, pero kumbaga, mas kailangan mong gastusan yung malambot yung lupa eh. Hindi ba? So hindi pwede magkapareho po yung presyo. So yung magiging hearing ng public accounts sa Canada Law Committee o ng TRICOM, marathon hearing po ito. Opo, I think so. And yun nga, so halimbawa, siguro we will focus on the biggest. No? Kasi very important ho talaga na meron ho talaga mapanagot eh. So yung pinakamabilis na paraan, para halimbawa, kompleto na yung dokumento, kompleto yung ebidensya, tapos immediately kaya magrekomenda po ng mga kaso or kung ano pa hong pwedeng gawin, like blacklisting, dapat magawa ho ng TRICOM yan. In fact, dapat magawa rin po yan ng any executive level probe. No? Para din ho, medyo matakot po talaga yung lahat ng mga involved po dito. Kailangan natin balikan yung karanasan po ng PDAP scam. Yung PDAP scam, ang pinagsimulan ho talaga nun, whistleblowing eh. Nung po mga involved private individuals, no? Dito po sa bigayan po ng pera sa mga kongresista, senador, at mga taong gobyerno. So, kumbaga, I'm quite certain na dito po sa inaabot po na ingay nito pong flood control projects, baka meron po tayo matiso dito na tao who will actually blow the whistle. Sa mga congressman po ba, may naririnig na kayo bulong-bulungan na may contractor din na nakadeklara sa SOSE na nag-contribute? Wala pa, hindi pa namin iniisa-isa. Pero, ang totoo, pwede ho talaga yun. Kasi, kumbaga, if in the Senate, meron hong ganong nag-declare and talagang pinanindigan ho nila, hindi rin ho malayo na may mga kasamahan po tayo na ganon din po yung naging kalagayan. Kumbaga, they never thought na we would actually come to this eh.
Di ba? So, pwede hong isa-isahin siguro. Ito pong sose ng mga senador, sose po ng mga kongresista. Napadaan po ako sa Bulacan, nakita ko yung kanilang slogan, Go Bulacan. So pag biniliktad mo yung Go Bulacan, nakalubog.